Krimen nga ba ang hindi pagsustento sa anak? Pinatulpo ang kanyang ama dahil hindi raw sapat ang 500 daily nito. Ano nga bang batas na pwedeng ikaso sa hindi pagsustento ng ama? Ayon naman sa website ni Atty. Jokno, papasok ito sa batas ng BAUC o Anti-Violence Against Women and Their Children Act, RA 9262. Ang hindi pagbibigay ng sapat na sustento sa anak ay tinuturing na karahasan at pinaparusahan bilang krimen. Economic abuse. Sa Section 5E, ang hindi pagbibigay ng nararapat na sustento ay may parusa na. Ayon sa korte, deprivation or denial of support by itself is already specifically penalized. Ibig sabihin, ang sustento ay dapat sapat base sa pangangailangan ng anak at sa kakayahang magbigay ng hinihingan. Kung hindi, itinuturing itong economic abuse at pinaparusahan ng pagkakakulong mula 6 na buwan at 1 araw hanggang 6 na taon. Mental or emotional anguish. Sa Section 5I naman, ang di pagbibigay ng tamang sustento ay pinaparusahan bilang causing mental or emotional anguish kung ito ay sadya at nakadulot ng pagdurusa. Sa offense na ito, kailangan patunayan ang mga sumusunod na elemento. Para sa mental or emotional anguish, may mas mataas pang parusa sa BAUC na pagkakakulong from 6 years and 1 day to 12 years. Sa parehong kaso, bukod sa kulong, ay kinakailangan magbayad ng multa na hindi bababa sa 100,000 ngunit hindi rin hihigit sa 300,000 at kailangang sumailalim sa mandatory psychological counseling. Naipaliwanag na rin sa Supreme Court na pwedeng i-file ang kaso ng BAUC kahit na ang nagbibigay ng sustento ay nasa ibang bansa. Basta ang element of emotional and mental anguish ay nangyari sa Pilipinas. Barangay Protection Order. Sa BAUC, may mabilis na remedyo para sa nakakaranas ng violence against women and children ang Protection Order. Dito, iutos na itigil ang ginagawang abuso at maaaring isama ang utos na magbigay ng tamang sustento sa anak. Pwede mag-apply ng Protection Order sa barangay kung saan kayo o ang hinihinga ng sustento ay nakatira at effective ito for 15 days. Para sa mas mahabang bisa, maaaring mag-apply para sa temporary o permanent protection order sa family court sa inyong lugar. At ito po ang Initial MT. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, like, comment, share, and follow us.